Matapos ang mainit na kaganapan sa pagitan ni Camille at Sergio, pakiramdam ni Camille ay napakalagkit ng kanyang katawan. At dahil good mood si Sergio, ito pa mismo nagbuhat sa kanya papunta sa banyo upang maligo. Inabot din ng kalahating oras bago siya matapos sa paliligo. Nang lumabas siya, may nakahanda ng mga pagkain sa mesa. Kumain ka, utos sa kanya ni Sergio at saka umupo sa wooden chair. Sa tapat niya, puno ng masasarap at sari-saring pagkain ng mesa at nang makita yun ni Camille ay nakaramdam siya ng gutom. Ngunit nang maalala niyang kalagayan ni Ami sa kulungan ay bigla siyang nawala ng gana. Pinagmasdan niya si Sergio na noon ay nagkakape habang nagbabasa ng kung ano sa hawak na MacBook. Pinakiramdaman na muna niya ito bago nagsalita. Ano? Nakuha mo na ba ang CCTV footage? Naningkit ang mga mata ni Sergio nang itanong yun ni Camille. At dahil natatakot siyang baka magalit ito at hindi siya tulungan ay kaagad din siyang nagpaliwanag. Nag-aalala lang ako baka maapektuhan ang graduation ni Ami dahil nasa kulungan siya. Paliwanag ni Camille sa lalaki. Alam naman ni Sergio na hindi naniniwalang babae sa sinabi niyang tutulungan niya ito. Bakas kasi sa mukha nitong pagdududa. Inisip na naman niyang hindi niya sasabihin ng totoo ay baka lalong hindi ito kumain. Kasing nipis na ng papel ang pangangatawan nito. Kapag hindi ito kumain ay lalo tong ninipis at siya rin ang may hirapan kapag nagkataon. Umarko ang makakapal na kilay ni Sergio sa kamarahang nagsalita. Tumawag ang friend mo kanina at sinagot ko. Sinabi kong tatawagan mo na lang siya. Nalaki ang mga mata ni Camille sa narinig. Ano? Tumawag si Ami? Bulalas ni Camille. Yup, she called early so I answered her call. Don't worry about her and just eat. Ani Sergio sa kamuling binalikan tingin sa ginagawa. Kung ganun, nakalabas na ba si Ami? Paano siya nakalabas? Tanong ni Sergio na naghihinalang nakatingin kay Sergio. Ikaw bang may gawa? Hindi naman sumagot si Sergio kaya napagtanto ni Camille na tama ang kanyang hinala. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Tanong ni Camille na may himig pagsisisi. Ilang beses na siya nitong tinutulungan pero parati itong nagsisinungaling sa kanya ng tungkol doon. Determinado ka nang hindi kita tutulungan kaya bakit sasabihin ko pa? Ani Sergio na naningkit ang mga mata. Hindi ka naniniwala na tutulungan kita tapos ngayon ako pang sisisihin mo? Kaagad naman tumahimik si Camille nang mapansin galit na naman ang lalaki. Pero sa isang banda, inalala niyang iisipin ni Ami tungkol sa kanya dahil boses ng lalaki ang sumagot ng tawag nito. Bakit? May reklamo ka ba? Tanong ni Sergio habang nakataas ang kilay. Hindi matukoy kung galito hindi ang lalaki dahil ng mga sandaling iyon. Wala naman, sagot ni Camille. Nagbago ng relasyon nila ng lalaki at natatakot na siyang kung ano na naman ang sasabihin nito sa susunod na segundo. When Sergio noticed Camille's expression was grim, the corners of his lips curled up. Hindi niya sinabi sa kanya na hindi niya sinasadyang pinindot ang tawag ng kanyang kaibigan. Masyadong mailap ang maliit na kuting na nasa harapan niya. Kaya kailangan niyang bigyan ito ng parusa nang sa gayon, hindi na nito maisip ang tumakas mula sa kanya. Inabot ni Sergio ang special at masustansyang lugaw na pinaluto niya sa kanyang cook. Open your mouth, I feed you. Utos niya sa babae sa kadinukwang sa bibig nito ang kutsara na may lamang lugaw. Natigilan naman sandali si Camille sa kabinalot ng pamumula ang buo niyang mukha. Ako na. Kaya ko na. Nautal na saad niya sa lalaki. Kaya mo pa bang kumain? Bakit parang hindi mo kayang buhatin ng kutsara? Pamimilo sa pupa ni Sergio sa kaharap. Kaya kong kumain mag-isa. Tugon ni Camille na hiyang-hiya. Hindi niya ma-imagine na susubuan niya ito para lang makakain. Fine, sagot ni Sergio sa kabinabang kutsara na may lamang lugaw at nilapit ang mangkok sa tapat ng babae. Kinuha naman ni Camille ang kutsara at akmang susubon sana ng pagkain nang biglang tumayong lalaki sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Kunot noon niyang tinignan ng lalaki pero napatili siya nang buhatin siya nito at iupo sa kandungan. Ay, ano bang ginagawa mo Mr. Reynoso? Nautal na kinakabahang tanong ni Camille habang nasa kandungan nito. Maupo ka sa kandungan ko at babantayan kitang kumain, utos nito. Nanayo ang balahibo ni Camille sa buong katawan nang tumama ang mainit nitong hininga sa kanyang punong tenga. Nagpumigla si Camille at bahagyang ginalaw-galaw ang maliit na katawan. Anong babantayan? Ibaba mo ko Mr. Reynoso. Hindi naman ako bata.
Marahang pinisil ni Seryo ang kanyang bewang. Kakain ka? O ikaw ang kakainin ko? Tanong ni Seryo kaya sa namamaos na tinig, nanlaki ang mga mata ni Camille sa narinig sa kadagli ang naginit ang buo niyang mukha dahil sa kahihiyan. Sige, kakain na ako. Natatarantang sagot ni Camille saka sinimulang kumain. Ngayong nalutas ng problema niya sa pagkakakulong ni Ami. Pakiramdam niya ay ngayon lang siya nakaramdam na matinding gutom. Kaagad niya natapos ang lugaw kahit na naiilang siya dahil pinapanood siya ni Seryo. Subalit maya-maya pa, napahinto siya ng maramdaman, nakakaiba sa kanyang kinaupuan. Bakit ka tumigil? Busog ka na kaagad? Tanong ni Seryo sa kanya na halatang nanunukso. Paano naman siya makakakain kung nararamdaman niya ang pagkabuhay ng sword nito sa kanyang kinauupuan? Napapikit na lang ng mariin si Camille sa kamuling kumain. Hindi na siya nagsalita pa dahil hindi naman niya alam ang sasabihin ng mga sandaling iyon. Nang sa wakas ay matapos na si Camille sa pagkain, hindi na siya makapaghintay na umalis sa kandungan nito. Ngunit si Seryong nakasakalukoy nakahawak sa kanyang bewang ay sumandal sa kanyang at mapanuksong tumingin kay Camille. Kumain ka pa, ani Seryo sa babae. At paano naman siya kakain gayong para siyang tinotorture nito ng mga sandaling yon? Ayaw ko na kumain. Kapag hindi ka kumain, ibang ipapakain ko sa'yo. Nakangising ang ani ni Seryo. Sa kamarahang kinuskus ang palad sa manipis na damit na malapit sa dibdib ng babae. Mabilis namang nahawakan ni Camille ang kamay ni Seryo. Sa kamarahang hinawi. Ikaw, hindi siya tanga. Alam ni Camille ang ibig sabihin ng lalaki. Kaya naman nagmamadali siyang kinuha ang steak na nakalatag sa pagkainan. Nang matapos ang panghuling hiwa ng steak, sa wakas ay naawa rin sa kanyang lalaki at binitawan siya. Patakbong nagtungo si Camille sa kwarto para pakalmahin ang sarili at para na rin tawagan si Ami. Nakatatlong ring din bago nito sinagot ang tawag. Hello Ami, kamusta? Pinakawalan ka na ba nila? Kaganyan tanong sa kaibigan sa kabilang linya. Hello friend, okay lang ako and yes, nakalabas na ako. Masayang sagot ni Ami. Sorry talaga, kasalanan ko lahat. Ani Camille na naiiyak na sa tinig. Sobrang saya niya dahil sa wakas ang malayo ni kaibigan. Wala kang kasalanan. Sa tingin ko, nagatubili si Amin sabihin ng totoo sa kaibigan pero dahil ayaw niya sisihin ito ang sarili, dahil sa nangyari nagdesisyon siyang sabihin ng totoo. Bro, wala kang kasalanan. Baka kaya gusto kong ipakulong dahil may taong gusto kong parusahan. Pag amin ni Ami sa kaibigan, anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Camille. Basta, saka na lang ako magpapaliwanag, sagot ni Ami. Siya nga pala Camille, alam mo na bang nangyari sa Benedicto na yon? Lahat daw ng buto at joints sa kamay niya ay binasag. At ayon sa doktor, wala na raw pag-asang maibalik pa sa dati. Nagulat si Camille sa balitang yon. Naging baldado ng mga kamay ni Benedicto. Si Seryo kaya ang may kagagawa nito? Sa isang iglap tila isang kidlat na nag-flash. Sa isip ni Camille ang isang idea. Ginawa kaya ni Seryo ang bagay na yon para ibunton kay Benedicto ang galit sa kanya? Ngunit mabilis ding naipailing si Camille. Hindi ganun si Seryo, kilala niya ito, alam niyang ayaw nitong hinahawakan. Ang bagay na pagmamay-ari nito, ang ginawa nito kay Benedicto isang babala, lalo pat para kay Seryo, minarkahan na siya nito. Isa siyang bagay na pagmamay-ari nito, isang laruan. Bro, tanong ko lang, yung lalaki kaninang may hawak ng phone mo, boyfriend mo ba siya? May patanong ni Ami sa kabilang linya. Ha? Boyfriend? Sinong boyfriend? Pagmamaang maanga ni Camille kay Ami. Hindi ko kasi siya boyfriend, kliyente ko siya. Naiwan ko kasi ang phone ko nung tumawag ka. Kaya siya ang sumagot. Pagsisinungaling pa ni Camille. Hindi niya pwedeng sabihin kay Ami na kakaibang relasyon ang meron sila ni Seryo dahil nakakahiya yun. Akala ko pa naman may boyfriend ka na. Ani Ami na tila nanghihinayang. Kapag may boyfriend na ako, ikaw ang unang makakaalam. Ani Camille sa kabilang linya. Promise yan ha? Oo, promise. Nang matapos ang tawag ay napakagatlabi si Camille saka tumalikod para sana lumabas subalit namutla siya na makita niya nakatayo si Seryo sa hamba ng pinto. Malamig ang anyo nito habang magkakurus ang mga braso sa dibdib. Gusto mong magka-boyfriend? Kaswal na tanong ni Seryo kay Camille. Nahigit ni Camille ang kanyang hininga dahil sa takot na nararamdaman. Hindi naman. Bago pa tuluyang matapos ni Camille ang sinasabi humakbang papalapit sa kanya si Seryo. Pinisil ang kanyang baba ng balingkinitan nitong mga daliri. Balak mo pa bang kumuha ng ibang employer?
nang hindi sinasabi sa akin? Tanong nito nang walang kasinlamig ang tingin. Kumabog ang dibdib ni Camille dahil sa galit na nakikita sa mukha ni Sergio. Kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Hindi sa ganun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang sitwasyon natin. Lumambot naman ang ekspresyon ni Sergio nang marinig yun at saka binitawan ng baba nito. You better not. Dahil ayaw nang galitin pa ni Camille ang lalaki, pilit siyang umiti at sinabing, huwag kang mag-alala, makakaasa ka na habang nasa relasyon tayo. Malinis ako. Ani Camille na nanginginig ang talukap ng mga mata at naninikip ang dibdib. Habang sinasabi yun ni Camille para ma-please ang kanyang sponsor, pakiramdam niya napakababa ng halaga ng kanyang sarili. Relasyon? Ano bang relasyon natin? Biglang tanong ni Sergio. Natigilan si Camille at namutla ang mukha. Wala siyang idea kung bakit tinatanong nito yon. Gusto ba nitong ipaalala sa kanya kung anong papel niya sa buhay nito? At paulit-ulit na sirain ang natitira niyang self-esteem? Nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi bago nagsalita. Partner sa kama. Madilim pa rin ang tingin ni Sergio at walang mababasang emosyon sa mga mata. Sa palagay ni Camille ay nakontento na ito sa sagot niyang iyon dahil alam niyang yun ang tingin si Camille. Hindi pa ako naliligo, kaya mauna na ako. Paalam niya sa lalaki. Subalit bago pa siya makahakbang ay hinawakan siya ni Sergio sa pulsuhan. Matamang tumingin sa kanya si Sergio at saka nagtanong. Parang hindi ka satisfied sa pagiging bed partners natin. Could it be, you want to be my girlfriend? Halos lumuwang mga mata ni Camille sa narinig at iniisip niya kung hallucinations lang niya ang narinig. Ano bang ibig nitong sabihin? Nang hindi sumagot si Camille ay mas lalong nilapit ni Sergio ang sarili sa babae at saka ipinakong tingin sa mukha nito. Sagutin mo ko, gusto mo bang maging girlfriend ko? Ngayon sigurado na si Camille na hindi siya nag-hallucinate. Napatingin siya sa kamay nito nakahawak sa kanya at ramdam niyang panlalamig nito. Hanggang ngayon, wala pa rin ba itong tuwalya sa kanya? Ibinaling ni Camille ang paningin sa kung saan saka sumagot. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin kanina. Ayaw mo o ayaw mo lang pag-isipan? Muling tanong ni Sergio na mas inilapit pang sarili sa babae. Sa sobrang lapit ni Camille ay nasasamyo na ni Camille ang panlalaking amoy nito na nagpapabilis lalo sa tibok ng kanyang puso. Hindi talaga, nautal na tugon ni Camille sa kabahagyang umatras palayo sa lalaki. Naningkit ang mga mata ni Sergio na para bang hindi na nitong nagustuhan ng mga narinig. I want to hear the truth. Masyadong naguguluhan si Camille at hindi niya mawari kung bakit paulit-ulit nitong tinatanong ang bagay na yon. Maya-maya pa'y tumingala siya sa lalaki at sumagot. Bata pa naman ako, kaya normal lang sa akin na humanap ng normal na relasyon. You still want to be in love? Tanong ni Sergio na sa pandinig ni Camille ay may halong panunuya. Nagtaas ng tingin si Camille sa lalaki. Bakit? Hindi ko na ba pwedeng pag-isipan ng bagay na yon? Nagtagpong mga mata ng dalawa at para bang lihim na nagtatagisan ng tingin ng mga to. Subalit matapos ang ilang segundo si Sergio na rin ang bumasag sa katahimikan. Umangat ang kamay ni Sergio sa kamarahang pinisilang baba nito. Maging mabait ka lang at masunurin. Kaya kong ibigay sa iyong lahat. House, car, status, and money. Whatever you want. Ang tila munting liwanag ng pag-asa sa mga mata ni Camille ay biglang naglaho dahil sa narinig. Hindi niya alam kung anong lihim niyang inaasahan mula sa lalaki. Bahay, lupa, katayuan sa lipunan at pera. Yun ang mga bagay na inasam ni isang ordinaryong tao na hindi nakukuha ng mga ito kahit na namatay pa ito kakatrabaho. Pero siya, madali niyang makukuha ang mga bagay na yun sa simpleng pagbukal lang ng mga hita. Napakadali. Mukhang extravagante, pero ang totoo ay yun ang karaniwang paraan ng mga mayayaman para makuha ang isang cheap na bagay. Para sa kanila, ang oras ay pera at hindi siya ganun kahalaga para pag-aksayahan ng oras. Huwag kang mag-alala, Mr. Reynoso, wala akong balak na pakasalan ka at susundin kong kasunduan. Aniya saka ngumiti. Umarkong makakapal na kilay ni Sergio nang marinig ang tinura ng kaharap. Kung ayaw mo magpakasal sa akin, kanino mo naman balak magpakasal? Tanong ni Sergio na may himig sarkastiko. Kay Elias Monsur ba? Natutup ni Camille ang sariling bibig. Bakit ba lagi na lang itong dinadamay si Elias sa kanilang pag-uusap? Lihim na nakuyom ni Camille ang kanyang kamao bago sumagot. Hindi naman ganun kawalang hiya. Hanggat nandito tayo sa relasyong ito, hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira nito. Bahagyang nagdilim ang anyo ni Sergio ng mga sandaling iyon. Kung ganun para sa babae, mistula itong nakatali sa relasyong iyon. Nang hindi na sumagot pa si Sergio, tumalikod na si Camille at pinagpatuloy ang pagpunta sa banyo.
Ngunit bago pa siya tuluyang makarating sa pakay ay isang brasong pumulupot sa kanyang bewang at nabitin sa ere ang kanyang paghakbang. Ano bang ginagawa mo, Mr. Reynoso? Tanong ni Camille kasabay na matinding pagkabog ng dibdib. Sabay na tayong maligo. Bulong ni Seryo sa ng tenga niya na may namamaos na tinig. Kinabukasan pagpasok ni Camille sa Debonair, isang masamang balitang naulinagan ni Camille mula sa kanyang mga katrabaho. Nabalitaan mo na ba? Biglang na-demote si Miss Diana bilang directress. Ni Rose. Really? Bakit daw? Tanong naman ni Ami. I don't know, but they say because she did something wrong at work. Tugon muli ni Rose sa kausap. I see. By the way, nabasa mo ba yung message sa group chat? Bawal na raw mag-isang makipagkita sa mga kliyente ang mga empleyado ng Debonair. Whether you are male or female, two people are needed to deal with the client, especially if it is outside the company. Pagbabalita ni Ami. Alam mo, tingin ko, simula na mag-take over ang Reynoso Group sa Debonair, mas nagkaroon sila ng pakialam sa mga empleyado. Mas naging concern din sila sa personal safety natin. Segundo naman ni Rose. Dapat naman talaga, may customer din ako muntik na akong hipuan. Napakabastos. Anang Ami habang nakasimangot. True, nakita mo bang listahan ng mga banned customers sa internet? Manyakas palang CEO ng Chocolate Heaven Company. Kailan lang may lumabas ding issue tungkol sa food sanitation ng kumpanya. Lahat ng stores nila ay pinasara at ngayon ipinagbabayad pa sila ng multa. Dagdag pa ni Rose. Naniwala na talaga ako na may karma. Kita mo kinakarma ng mga hayop sa mga kademonyohang ginawa nila. Wika ni Seryo sa may bahid na galit. Natigilan naman si Camille na marinig ang mga ito. Marahil ang mga dokumentong ipinadala sa headquarters para mapawalang bisa. Ang kaso ni Amit si Seryo din ang may gawa. Pero bakit? Hindi ba talagang hayop lang ang tingin niya dito? Nagkaroon tuloy siya ng ilusyon na baka may pakialam din sa kanyang lalaki. Ngunit maya-maya rin na inalis ni Camille ang imahinasyon niyang iyon. Hindi dapat siya masyadong nag-iisip ng ganon. Si Seryo'y boss pa rin niya kaya natural lang na magpanukala ito ng ganong utos dahil concern ito sa mga empleyado nito at hindi lang dahil sa kanya. Ang CEO ng Chocolate Haven Company na pinag-usapan ng kanyang mga katrabaho ang tumulong kay Benedicto para lokohin ang kanilang kliyente na dapat ay kikitain niya ng araw na yon. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong simpatya para kay Benedicto dahil para sa kanya dapat lang ditong nangyari. Pero si Miss Diana napakaraming naitulong sa kanya kaya para kay Camille hindi dapat itong sisihin sa nangyaring insidente. Pinarurusahan lang ito dahil ito ang kanyang superior at siyang nagutos na makipagkita sa kanilang kliyente. Walang kasalanan si Miss Diana. Kaya kakausapin niya si Seryo na bawiin ang binigay nitong parusa. Matatapos na ang oras ng trabaho nang makatanggap si Camille ng tawag mula kay Travis. Hello Camille, isasend ko sa iyo ngayon ang review materials na kailangan mo para sa exam para makapasa ka sa Northville International School. Tignan mo na lang, masayang pagbabalita ni Travis sa kabilang linya. Hindi pinipili ng St. Clair University ang mag-aaral na pinapadala nila sa Northville International School. Base lang sa pag-sign up, kundi merong ilang exams at reviews ang kailangan nilang maipasa para sa matatanggap sa programang iyon. Nag-check si Camille ng kanyang balance, meron pa siyang 26,000 pesos sa kanyang bangko at ang perang kailangan pa niyang ibalik kay Seryo 400,000 pesos. Ang perang giniposit niya sa rehabilitation center kung nasan si George ay sasapat lang para sa 2 buwan. Ang perang naipon niya galing sa kanyang mga sidelines ay sapat na para mabayaran ang expenses ni George sa nursing home. Ngunit ang pagkakautang niya kay Seryo hindi niya mababayaran. Oo nga't hindi siya sinisingil ni Seryo tungkol sa pagkakautang niyang iyon, pero hindi porket wala itong binabanggit ay hindi niya na ito babayaran. Alam niyang hanggat napapaligaya niya si Seryo ay makakakuha siya ng pera, pero ayaw niya ng bagay na yon. Isang araw alam niyang mapapagod at magsasawa rin sa kanya si Seryo. At kung mangyayari yon, ay gusto niyang may dignidad siya at wala siyang atraso sa lalaki. Kapag nangyari yon, kailangan niya ng magandang trabaho para masuportahan ang pangangailangan ni George at ng kanyang sarili. At ang paraan para magawang bagay na yon ay kailangan niyang pagbutihin at pagyamanin ng kanyang pag-aaral. Nang sa gayon ay makahanap siya ng magandang trabaho sa lalong madaling panahon. Isa pa, ang nangyari kay Benedicto yung nakatulong kay Camille para maintindihan ang katotohanan. Kapag mahina siya, lahat ay kayang kontrolin ng kanyang buhay at kamatayan. Kaya hindi niya i-give up ang oportunidad para pagyamanin ng kanyang pag-aaral. Kahit papaano ay meron pa rin siyang konting pag-asang natitira sa kanyang puso. Paano kung magsawa kaagad sa kanya si Seryo?
Kailangan niya maghanda ng maaga at mag-aral ng mabuti. Pero alam niyang hindi ito magugustuhan ni Seryo. Sa oras na malaman nito yon, hindi ito papayag kung hindi sisirain din itong chance niya para mabago ang kanyang kinabukasan. Kaya kailangan niyang lumaban para sa kanyang sarili. Nang makalabas sa trabaho, dumaan na muna si Camille sa Shoemart Mall. Gusto niyang bilhan si Seryo ng regalo dahil napakalaki ng naitulong nito sa kanya. Simula pa noon na talagang nagpapasalamat siya sa lalaki ng husto. Pero sa kasamaang palad, short siya sa pera at wala pa siyang makitang nababagay sa lalaki kahit kanina pa siya nag-iikot sa loob ng mall. Habang naglalakad-lakad sa mall at nagtitingin-tingin, nahagip ng paningin ni Camille ang isang bagay na nakadisplay sa counter. Kaagad niyang binili yon at saka dumiretso na ng uwi sa kanyang apartment. Hindi niya alam kung nakalimutan ba ni Seryo na sabihin pero wala itong sinabing umuwi siya sa Reynosa Residence, kaya doon siya dumiretso sa kanyang apartment. Isa pa'y gusto niya nang nag-iisa sa kanyang apartment dahil pakiramdam niya'y malaya siya. Alas 7 ng gabi nakatanggap ng tawag si Camille mula kay Seryo. "Where are you?" Pababa pa lang sana ng sasakyan si Seryo nang maalalang panoorin ang surveillance camera sa Reynosa Residence. Sumama ang kanyang mukha nang makitang wala pa doon si Camille na dapat ay kanina pa nakauwi. "Nandito ako sa apartment," sagot ni Camille sa kabilang linya. "Sinabi ko bang dyan ka tumuloy?" Tanong pa ni Seryo na may halong inis. Kailangan pa ba niya sabihin na sa Reynosa Residence na ito uuwi? O may hinihintay lang ito sa apartment kaya doon ito gustong umuwi? "Hindi mo naman sinabi na dyan ako umuwi eh." Pagdadahilan naman ni Camille. Namayani sandaling katahimikan hanggang si Camille nang unang nagsalita. "Nagluto ako. Gusto mong pumunta at kumain?" Mahinang tanong ni Camille. Muling namayani ang katahimikan. Pero matapos ng ilang sandali tumugon ang lalaki. Kung ganon, hihintayin kita." Tura ni Camille na hindi may tagong kasiyahang nararamdaman sa dibdib. Nagtaka naman si Seryo nang marinig ang masayang boses ni Camille at pansamantalang natigilan. "Fine," aniya sa kabilang linya. Matapos mamatay ang tawag ay wala sa sarili na pangiti si Seryo habang nakatingin sa kanyang phone. Sa Ethereal State Apartment tayo dumiretso. Utos niya sa kanyang driver. 7:30 ng gabi na makarating si Seryo sa apartment. Kaagad niyang pinindot ang door lock ng pinto subalit sumama ang kanyang mukha na mag-error yon. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi pindutin na lang ang doorbell. Mabilis naman na bumukas ang pinto at sumilay ang masayang mukha ni Camille. "Nandito ka na pala," nakangiting bungad ni Camille. Ngunit nagtaka si Camille na suyarapan lang siya ni Seryo at hindi nagsalita. Nagtuloy-tuloy lang ito ng pasok na masamang mukha sa hindi niya malamang dahilan. Ano kayang mangyayari sa dinner na inihanda ni Camille kay Seryo? At anong gift na ibibigay ni Camille sa lalaki? Ano ang gagawin ni Seryo kapag natanggap niyang regalo mula kay Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.